Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-usapan po natin, si Pangulong Bongbong Marcos ay inisnab sa kanyang sariling Thanksgiving party para sa mga alyansang mga nanalo. Iinisnab po ni Erwin Tulfo, ni Tito Soto, Lacson at Pia Cayetano. Ang dumalo lang daw ay si Lito Lapid at pag-uusapan din po natin si Pulong. Aba, pwedeng tumakbo bilang Speaker of the House kalaban si Tamba. Dahil marami namang mga dating kaalyado ni Tamba ang natalo eh. Kaya nag-advise si BP Sara na tumakbo siya bilang speaker at kung matalo naman pwede niyang makuha yung manorya, so siya yung magiging minority leader. So maganda yon. Kaya lang hindi pa raw sumagot si Pulong. Kumbaga nag-iisip pa. At yung sikat na potok na potok ngayon yung sinabi ni BP Sara na I want bloodbath in the impeachment. So, yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, paki-like po muna ang video ito. Para sa akin, isa kang presidente, tapos hindi dumalo yung mga nanalo mong kandidato sa iyong pa-Thanksgiving party. Presidente ka, inisnab ka. Hindi dinaluhan yung Thanksgiving party mo, kahiya-hiya po yun. No? Parang, wag na natin sabihin siya presidente. Kunyari, kaibigan na lang. Bilang kaibigan. Bilang hindi na pangulo. Kaibigan na lang yung Indianin ka ng mga taong inimbita mo or parang naghanda ka para sa kanila. Tapos hindi ka dinaluhan. Ano to? Parang masasabi natin na independent sila. Siguro si Lito Lapid saka si Erwin Tulfo mapapasunod niya, makokontrol niya. Pero si Tito Soto, Lacson, at si Pia Cayetano, mukhang hindi niya magagawang robot. Mukhang hindi niya makokontrol. At sana meron silang sariling magiging desisyon. Kapag decision making na, sana hindi sila makontrol. Hindi sila maging sunod-sunuran kay PBBM. Kahit sabihin natin may naitulong si PBBM. Ewan ko lang kung meron nga. Kasi Tito Soto, Lacson, Pia Cayetano, malalakas yan eh. Mga dati ng senador yan eh. Kahit si Tulfo na yan eh. Kilalang kilala ang Tulfo, malakas ang Tulfo. Para sa akin, nakatulong lang siguro siya kay Lito Lapid eh. Pero yung mga kandidato niya talagang may chance, malaki ang pag-asang manalo eh. Kaya baka inisip nila Lacson, hindi naman talaga ikaw ang nagpanalo sa amin. Sarili namin. Unang-una, presidentiable si Lacson. Tumakbo ng vice president si Tito Soto. So, sana hindi sila makontrol ni PBBM pagdating na sa mga decision making at sa mga babalang kasi nilang batas. Si Lito Lapid, si Tulfo, si Erwin, maaari pong maging sunod-sunuran pa yan. So, ang nakikita ko dito po sa impeachment, baka independent po to si Soto, Lacson, and Pia Cayetano. Si Soto, mahilig po yan mag-abstain. Alam nyo yung abstain, yung hindi siya boboto. Opo, hindi siya boboto na ma-impeach si BP Sara, hindi rin siya maboboto to acquit BP Sara, mag-abstain. So hindi siya mahilig po yan sa ganyan si Tito Soto, masyadong politiko. Kumbaga ayaw niya ng yung may kaaway talaga. Gumigit na mahilig gumit na po yan. Kagaya nung sa mga Duterte, kahit nandito siya sa alyansa, isang beses lang yata siya bumanat kay BP Sara. So, ganon yung style niya. Ganon din si Lacson kapag ini-interview. Napaka-ingat magsalita, di ba? Wala siyang talagang binabanatan. So, yan yung
Yan yung style ngayon na ginawa nila Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan. Tingnan nyo, hindi sila nakialam sa away ng Marcos Duterte. Tahimik lang sila. So marahil talagang yun yung naging style ni Bongbong Marcos dati. Hindi siya bumabanat sa dilawan. Ganun talaga pag lalo na malapit na eleksyon. Kapag bumanat ka lalo na sa kung si Martin Romualdez, wala namang fandom yan. Walang mga fandom, no? Kahit banatan mo yan, wala eh. Kung ikaw babanat ka kay BP Sara, lalo na ito si Manny Pacquiao, bumanat pa kay BP Sara, Bibinay, bumanat pa sa sa 20 pesos na bigas, parang pinagtatanggol niya pa yan. Ano nangyari? So, kung babanat ka, lalo na sa mga Duterteng napakalakas sa Mindanao, parang mga leader ng Mindanao yung mga Duterte. Lalo na sa Mindanao, sa Visayas, pag-isipan mo muna ng maraming beses, lalo na't eleksyon, babanat ka sa mga Duterte, talagang may tulog ka. Para sa akin, kung ako yung presidente, tas inisnab ako. Diba? Kaalyansa pa naman. Kahiya-hiya po yun. Anyway, punta na po tayo kay Pulong. Sa interview ni BP Sara, sinabihan niya si Pulong na may balak ka ba na kumbaga makipag-contest sa pagka-speaker sa House of Representatives. Hindi raw sumagot si Pulong. Pero nag-advise si BP Sara, baka sakaling gusto mong subukan at kung ikaw naman ay hindi mo makuha ang speakership, pwede mong kunin yung minority. Pwede siyang maging minority leader. Sa pagka-speaker, mabigat talaga ang laban ng lalo na oposisyon ka. Mabigat talaga. Pero pwede. Hindi natin alam. Kasi ang alam ko bago mag-declare ang isang congressman na gusto niya maging speaker, tao muna numero muna ang kukunin mo So, meron kang mga kaalyado, sila yung lalakad sa mga congressman. At kung meron kang meron kang numero, pwede kang mag-declare. So, mag-declare ka, sasali ka sa speakership. At isa pang nakikita ko, eto, tahimik lang, si Gloria Macapagal Arroyo. Naging speaker na yan at pwede siyang makapag-impluwensya ng maraming congressman. So, kung para sa akin kasi, hanggat maaari, mapalitan na si Tamba. Excuse me. Para sa akin, ayoko na. Dapat iba naman. Tama na tong si Tamba. Kahit si Gloria. Sana mapalitan na. Kahit nga si Toby Tiangco, kahit hindi ko kilala yan mapalitan lang si Tamba. So, yun ang sa akin. So, payag ba kayo? Kung si Pulong ang maging speaker o kaya naman si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo? Sa akin talagang kung maaari lang sana matigok na. Joke lang. Alam naman natin ng mga nangyaring anomalya dyan sa House of Representatives. Bilyon-bilyon, daang bilyon ang mga korupsyon. Kaya sana mag-isip-isip talaga yung mga congressman. At mapalitan na yan si Tamba. Anyway, punta na po tayo kay BP Sara. I want bloodbath in the impeachment. Ang ibig lang sabihin niyan, talagang gusto niya ng madugong laban sa impeachment, no? Prosecutor versus defense. Talagang gusto niyang lumabas na matindi yung laban. Talagang hindi gagawing drama ng mga prosecutor. Ganyan po ang unang naiisip ko na gagawin ng mga prosecutor. Ito naman kasi ma-impeach si BP Sara o hindi,
parang sa kanila ano pa rin to, panalo pa rin sa kanila. Kasi nasisiraan nila si VP Sara. For 2028 na po ang usapan dito. Yan na po yung mga galaw ng mga politiko. Yung mga kaalyado ni Tamba, kaalyado ni sino ba to? First Lady, kaalyado nila Bongbong. Makikita nyo na po yung mga galaw ng politiko. At makikita nyo na rin kung sino yung mga naglilibot. Baka may balak na maging vice president o presidente. Yan, magkakaalaman po dyan. So, dito po sa impeachment ni VP Sara, kasama na rin po dyan paninira. Akala nyo mga seryoso silang gustong i-impeach si VP Sara? Hindi. Kasama na rin dyan yung propaganda. So, habang nag-argument, nagdidebate sa impeachment court, ang pinaka o parang ang layunin nila diyan, masira natin si VP Sara for 2028 nga. So, kahit hindi nila ma-impeach si VP Sara, yun lang yung masiraan lang nila. Kaya lang, ang dami na nilang paninira talaga. Hindi naman kinagat ng, lalo na taga Mindanao at Visayas. Kahit sa Metro Manila, dito sa Luzon, hindi naman gaanong kinagat eh. Kaya ako naniniwala, napakalakas pa rin sa 2028 ni VP Sara. Wala pa rin tayong nakikitang magiging katapat niya talaga. No? Kung si Tulfo lang, hindi nga bumalikat kay Bongo. 'Di ba? Si Erwin Tulfo, isa lang 'yan eh. Kapag sinabi mong Tulfo, parang si Rapi Tulfo, parang Erwin Tulfo lang din ang kalaban ni VP Sara eh. Ganon din ang magiging boto niyan eh. Iiwan din ni VP Sara eh, kagaya ni Bongo, iniwan ni Bongo, lalo na sa Mindanao. Oo, talagang si VP Sara walang halos kalaban sa 2028. Kaya lahat talaga gagawin nila. So, parang gusto ni VP Sara na madugong laban, yung violenteng parang massacre. Hindi naman literal, ano? Hindi literal. So, parang matinding laban. Yun ang gusto ni VP Sarang mangyari sa impeachment. Ewan ko lang kung ano iniisip niya. Kasi si VP Sara malawak din ang malawak din ang utak eh. Minsan hindi mo rin ma-predict kung ano yung balak nilang palabasin, gusto nilang mangyari kapag sila nagsalita. Hindi mo rin ma-predict. Siguro sa tagal nila sa politika, talagang marami na silang alam na strategies. Pero inaasahan ko na yung mga prosecutor, kaya ni De Lima, talagang gagawa ng drama yan. Lilinlangin kayo sa kanilang mga drama. Mga dilawan yan eh. Sanay yan sila sa mga ganyan. sa mga panlilinlang. Dadaanin sa drama. Sanay na sanay yung mga yan. At nga pala, sinabi ni VP Sara, magkakaroon ng mga rallies, parang bring back home PRRD or send PRRD back home. Parang ganun yung mga magiging rally sa iba't ibang bansa. Mauuna yata sa Doha, Qatar, at sa iba-ibang pang bansa. Magkakaroon po ng parang meet and greet na rally na rin para kay Tatay Digong. So, abangan nyo po yan mga taga-OFW. Makiisa po tayo sa mga sumusuporta sa Duterte. Kung wala naman kayong lakad, available kayo, makiisa po tayo at samahan po natin ang ganitong mga pagtitipon. Alang-alang po kay dating President Rodrigo Duterte. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye.